salita po ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 6. Ulitin ko po, 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 6. At ganito po ang sinasabi. Makibahagi ka sa harap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimbalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alintuntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Papuri po sa salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Diyos, ito po ang itatalaga po namin ngayong umaga. Ito po ang aming itataas. Ikaw po, Panginoon, humingi po, Panginoon, sa puso po ng bawat isa. I-open niyo po ang aming spiritual eyes upang maunawaan po namin, O Diyos, ang nais niyo po sabihin sa bawat isa po sa amin. Ihanda niyo po ang aming mga puso at itago niyo po ako sa inyong likuran, O Diyos. Kayo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa nga po tayo po ay pumalakpak. Yan, para po sa Panginoon. Hindi po lahat po ay maaari namin makaupo. At itong pag-aaralan ngayong umaga is a faithful service to God. So, ayan, sino po naka-attend kahapon sa National Anniversary po? Yan. So, ang topic po ni Pastor Mark is 2 Timothy chapter 2 din po ito. Pero verse 2 po, it's all about expansion. So, ngayon po, sususugan po natin sa 2 Timothy din po. Yan. Pero verses 3 to 6. A faithful service to God. So, ano po ba yung faithful? Pag tinignan po natin, loyal. Ano po yung loyal? Ano po? Loyal. Ako, wow, ako daw. Tama. So, yung loyal po, kahit hindi ka po nakikita o hindi kayo magkaharap, hindi siya nanloloko. Okay po? Halimbawa po, may business ako. Trabahador ko si Kuya JL, milk tea shop po, milk tea. Ay, wala naman si Boss Milka, iinom ako, ganyan. Pag may customer dyan, bahala sila, 5 minutes silang maghihintay. So, hindi po yung loyal. Ang loyal po, kahit hindi natin yung bossing, gagawin mo ng buong puso yung trabaho mo. Kahit wala yung bossing mo, at pupunas ka na ng lamesa, ganyan. So, sa partner ko, kahit nasa abroad yung partner ko, hindi ka nakikipag-chat sa iba, yun po yung tinatawag na loyal. A faithful service to God. So, kayong umaga po, 3 bagay po. Yan. 3 pictures of a faithful service to God. Ang ating pag-aaralan. So, ano-ano po ba ang mga bagay na ito? Ready na po ba kayo? Para tahimik niyo po. Sino pong hinihinaw? So, yan. Ano po? 3 pictures of a faithful service to God. And what are they? Unang bagay po, it's dedication of a soldier. Basahin po natin sa verses 3 to 4. Makibahagi ka sa harap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Unang bagay po, dedication. Ano po yung sabihin ng dedication or dedicate? Ito po is voluntarily commit time, effort, one resource entirely to a specific task, purpose, person. Ibig sabihin po, hindi ka pinilit. Okay po? Hindi ka pinilit kung hindi kusang loob mong ginagawa. So, ang faithful service to God pala, kailangan dedicated ka. Ibig sabihin, hindi ka lang naitulak ng nanay mo. Ano po? Magsimba kayo doon. Ganyan. O magsisimba tayo yan. Bumabot kayo. Ganyan. Hindi ka lang naitulak ni pastor. Kung hindi ito is voluntarily. Ikaw yung may kusang loob na gawin ang bagay na ito. Sabi po dyan sa verse 3, pakibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino po dito naghihirap? Wala, mukhang wala po. Kasi itong gaganda nyo eh. Tsaka pogi, no? So, mahirap, ano
tayo pong lahat ay dumadaan sa hirap, sa paglilingkod po sa Lord. Alam niyo, ganun din po si Timothy. Ano po? So kaya po siya sinulatan ni Paul. Yan. Is to encourage you. Kasi bakit po mahirap talaga ang maglingkod sa Lord. Alam niyo po si Paul, madami siyang journey, ministry journey niya. Pumunta siya ng Europe, ganyan. Tapos imagine niyo, wala pang trend noon. Imagine natin wala pang aeroplano. Pero anong ginawa niya? Nandun yung dedication niya para ipahayag ang salita po ng Panginoon. Sabi ko, una, and tingnan mo natin, they have a character to endure hardship. So, paibasa nga po natin, kita niyo po ba? They have a character to endure hardship. So, ang faithful service to God daw, kaya po natin mag-endure ng hardship. Kaya daw po natin tumanggap ng hirap siya. Kahit anong hirap yan, kaya ko. Sabihin mo nga, kaya ko. Kaya ko. Kaya ko. Yung may conviction na rin mo, kaya ko. Soldier, di ba mag-soldier? Yes, sir. Ganyan, hindi ba? Yes, sir. Di ba? Parang ibang yes, sir. Parang iba yan, di ba pag-sundalo, laging nakatindig yan. Dapat ang Kristiyano, ganyan din. Kahit mahirap ang buhay. Yes, pastor. Ganyan, di ba? Dapat laging buhay tayo. So, sabi po dyan, soldier. Sino po dito nakita na ng soldier? Ako po may pamangkin, mga side po ng tatay ko, yung mga pamangkin niya, mga marines, mga sundalo sila, ganyan. Puro sila mga sundalo. At hindi po madali ang buhay. Ano po, parang pag-duty, lagi yung isang paa nasa buhay, no? So, hindi po madali. Isishare ko lang po sa inyo ng kaunti. Yung training po ng mga American soldier, pwede niyo po siyang i-search sa YouTube. Pinapainom po sila ng dugo ng ahas. Butike. Kaya-kaya ito yung Marvin. Yan. O, pinapainom po talaga sila ng dugo ng ahas, kumakain sila ng insekto, tapos po yung training nila sa tubig, kailangan matagal yung hininga mo sa tubig, nagpo-push up sila sa tubig, grabe yung ano nila, bakit? Ba't sila sinasanay? Kasi pag nasa field na sila, limbawa, rock war, walang makain, hindi kung makikita sila ng insekto doon, di ba? Okay na, di ba po? Yung mga sundalo, pag nililipat sila sa ibang destino nila na lugar, galing aeroplano, babagsak yan. Sa tubig, babagsak. O di, marunong ka na 5 minutes ka doon. Uy, kaya ko to. Nag-training ako. Di ba po? So, ibig sabihin, may saysay yung mga pinaggagawa nilang training. Ano po? May purpose. So, dito, eto, maganda po. Alam niyo po yung Chinese soldier naman. Alam niyo po, ang lupit ng training nila. May isang bilog dyan, may hukay po, may 6 na sundalo. Ang training naman po nila, bomba. Ang tawag po dito, hot potato. Yan. So, pwede nyo i-research ganyan, bomba. Nakasindi na po yung bomba pagpapasama sa kanila yung 6. Tapos, sa ika-6, ilalagyan yung bomba sa butas, sabay tatalon sila. Sasabog yung bomba. O, di ba? Sa Pilipinas, pag sinabing bomb threat, sabi pa lang na, may bomb daw dito, bomb threat. Ano gagawin ng mga tao? Lalabas ng mall, di ba? Lalabas ng school. Di ba po? Salita pa lang yun. Pero imagine niyo yung Chinese soldier, hinawakan pa yung bomba. Kita-kita mo sa video, laki yung bomba. Pasapasahan. Tapos sabay talon. Bakit? Sa gera, ganun. Pag hinalisan ka ng bomba, pwede mong ibalik. Malakas ang loob ko, bakit? Nakaranas ako. Kaya may injury yun, kahit anong pagdaanan ko sa war. So mga kapatid, sino po dito nakahawak ng bomba? Literal na bomba. Baka ibang bomba yun. So, ibang bomba wala, no? So, why are they doing this? Because they want to protect their country. Nagsasanay po sila para protektahan po yung kanilang country. Eh tayo po kaya, Lord, bakit kaya ako naghihirap? Yan, tinanong niyo na ba, Lord, bakit ako naghihirap? May nakausap po ako last Saturday. Question niya daw si God. Yan. Sabi niya, Lord, bakit ako nagkasakit ng ganito? Sabi niya. Naglilingkod naman ako. Talagang question niya daw si Lord. Sabi niya, grabe yung pinaghirapan ko sa
Amen? Dapat walang pagtatanong, bakit? Diyos po siya. Alam na kaya mo yung lahat na paghihirap na dinadaanan mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. O sa kaliwa, kaya mo yan. Sa Diyo, kaya mo yan. Kaya mo siya. Ayan na tayo po kasi nila Paul, marami din po silang pagsubok. Unang-una po yung social ostracism. Tinignan ko po ano yun eh. Sa madaling salita po sa atin, pangbubuli. Yan. So sila po, nandiyan na naman yung mga taga-sunod ni Kristo. Ano na naman mga pagsasabihan? Tapos sa mga Kristiyan dati, nilulubog sa kumukulong mantika. Pinapako sa cross ng pabaliktad. Totoo po yun. At higit sa lahat, pinapatay. Kaya po ba natin mamatay para kay Kristo? Wala nang sumagot. Uy, grabe pastor, mamamatay ako. Di ba? Sino po dito kaya mamatay ba? May pumunta dito ngayon. Sabihin, mga born again ba kayo? Tapos may dalang Armalite, anong gagawin natin? Siya yung katabi ko po. Sabi nga sa lupang ingatan, di ba, ang mamatay ng dahil sa iyo. Alam niyo po, para naisipin mo, ang hirap na po, pag sa time natin ngayon, na may pumunta dito gano'n, tapos papatayin ka dahil kay Kristo, itatanggol ba natin ang Diyos? Kay JL? Wow! Bakit? Nag-gym yan eh, wow! Prepared yan, oh! Sabi kay JL, kaya nyo, kaya ko na kayo, wait ka na! Yan, bakit? Prepared si Kuya JL, oh, di ba? So, iba ang handa. Mga kapatid, kaya natin yan. Ano po? Kaya natin. Bakit? Para sa gospel. Para sa salita ng Diyos. Kaya po natin ang lahat ng hardship. Kahit mahirap po ang paglilingkod sa Lord, we encourage you po. Patuloy lang. Patuloy lang po. Pangalawa, sabi po dyan, they are